Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Dating Iloilo Mayor Jed Mabilog na napabilang sa narcolist ng dating Pangulong Duterte, ginawaran ng executive clemency ni Pangulong BBM. Panibagong 18 Pinoy sa Estados Unidos nasa proseso ng deportation. Empahada muling nanawagan sa mga TNT. Kapyas presyo sa mga produktong petrolyo, aarangkada bukas. Pero gasolina, katiting lang. Sa MBC TV correspondents, senior citizen, kritikal matapos tagain sa leeg ng mismong kainuman sa Northern Samar. Sa MBC TV Sports, Strong Group Athletics, tinalo ang Al Nassr SC sa Dubai Basketball Championship. At sa Showbiz Spotted, viral teaser ng The Rapist of Pepsi Paloma ni Daryl Yap kung saan idinawit ang pangalan ni Vic Soto, pinabubura na ng korte. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Lampas 12 bahay ang tinupok ng sunog sa bahagi ng Barangay UP Campus sa Quezon City. Sa gitna ng sunog, isang residente naman ang naiulat na nawawala. Ang mga detalye ibabalita ni Val Gonzalez. Aabot sa 15 bahay ang tinupok ng apoy sa sunog na sumiklab sa pagitan ng Barangay UP Campus at Old Balara, Quezon City. Kahit mabilis ang pagresponde ng mga bumbero pero mabilis pa rin kumalat ang apoy. Ito ay dahil sa yari sa light material sa mga kabahayan na 2 barangay ang sakop ng sunog dahil boundary ito ng Barangay Old Balara at UP Campus. Ayon kay Barangay UP Campus Chairman Lawrence Mapala, 2 sa mga bahay ay sakop ng kanilang lugar at mahigit 10 naman sa katabing barangay. Sa report na natanggap ng BFP, isang residente ang naiulat na nawawala at hindi pa nakikita hanggang kaninang dakong alas 11:30. Halos 2 oras ang inabot bago na apulang apoy dakong alas 10:49 ng umaga. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog na umabot sa ikalawang alarma. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ginawaran ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng executive clemency ang dating alkalde ng Iloilo City na si Jed Patrick Mabilog. Ito ang kinumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin matapos i-anunsyo ng kampo ni Mabilog ang paggagawad ng pardon. Ayon kay Bersamin, lahat ng penalties o disabilities na may kinalaman sa administrative case ni Mabilog ay maaalis na. Anya dahil sa matagal ng paninindigan ng dating alkalde sa mabubuting pamamahala, parangal at pagkilala na natanggap ng Iloilo City sa ilalim ng kanyang termino, pinagbigyan ni PBBM ang petisyon ni Mabilog. Matatandaang napabilang sa kontrobersyal na narco list ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Mabilog at nag-self-imposed exile sa ibang bansa noong taong 2017. Matapos ang 7 taon, muling bumalik sa Pilipinas at humarap sa pagdinig ng House Quad Committee noong September 19, 2024. Patay sa engkwentro sa Lanao del Sur ang isang miyembro ng Daula Islamia Maute habang isang sundalo naman ang nasugatan sa nangyari. Ang mga detalye tutukan sa report ni June Di Makutak. Balita mula sa Mindanao, patay ang isang miyembro ng Daula Islamia Maute Group habang isang sundalo naman ang sugatan sa naganap na serye ng engkwentro sa bahagi ng Barangay Kalangan, Piagapu, Lanao del Sur. Ayon kay Westmincom Commander, Lieutenant General Antonio Nafarrete, unang nakasagupa ng 8th Scout Ranger Company ang hindi madeterminang bilang ng Daula Islamia Maute Group na umabot sa more or less 15 minutong palitan ng mga bala.
Isang oras matapos ang unang engkwentro sa kaparehong barangay, mga tropa naman mula sa 44th IB ang sumagupa sa nasa 10 armado na pinaniniwala ang pinangunahan ng isang alias Commander Usman. Nang humupa ang putukan, pinangpulot ng military ang mga nagkalat na mga naiwanang baril ng mga armado, isang M16 rifle, isang M14 rifle, 32 rounds ng M16, 2 rifle grenades, 5 magazines ng M14, 11 piraso ng clip ng Garand rifle, 3 magazines ng M16, isang unit ng IED circuit indicator at mga assorted personal items. Habang sa ilalim na sa medical intervention ang sugatang sundalo. Ayon kay Westmincom Commander, Lieutenant General Navarrete, hinihikayat niyang sumuko na lamang ang mga nalalabing Daula Mauti Group dahil mayroong transformative program na inilalaan ng gobyerno para sa kanilang mapayapang pagbabalik loob sa pamahalaan. Para sa MBC Network News RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasalukuyang sumasailalim sa proseso ng deportation ang 18 Pilipino sa Amerika matapos madawit sa iba't ibang krimen. Pero giit ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, hindi pa ito patikim sa bantang mass deportation ng administrasyon ni US President Donald Trump. Narito ang ulat ni Kyle Bulyas. 18 mga Pilipino pa sa Amerika ang nakatakdang mapadeport ng US government. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, dahil ito sa kanilang pagkakasangkot sa iba't ibang krimen, maliit man o malaki. Ganito rin anya ang naging sitwasyon ng 24 na Pilipinong una nang ipinadeport. Sabi ni Romualdez, bago pa man umupo si Trump bilang presidente, ay pinoproseso na ang kanilang deportation case. So, unti-unti yan. Lahat ng mga prognosis na noon, yun, nauna na yon. At meron pang mga iba pang na pinoprocess pa lang ngayon. Pero unti-unti yan at I assume na in the next couple of weeks or months, dadami. Not necessarily Filipino. Maraming all kinds of nationalities na nakasalang na naka-process na yung kanilang mga papers for deportation. Kaugnay nito, nanawagan si Romualdez sa mga undocumented Filipino sa US na pumunta na sa pinakamalapit na consulate upang isaayos ang kanilang legalization. May mga volunteer din anyang PhilAm lawyer sa embassy na handang magbigay ng advice sa kanila tungkol sa proseso. Paliwanag ni Romualdez, malaki pa rin naman ang tsansa ng ilang Pilipino na malegalize mali ang kanilang status dahil pumasok sila ng naturang bansa ng may work permit. Well, most of them, meron na silang laban sa korte. No? So usually yan, they will have to present themselves sa court at saka usually they will allow them to continue pero kailangan mag-report sila. Una nang sinabi ng Department of Migrant Workers sa mga TNT sa US na kailangan nilang panatilihin ang low profile. Nanawagan din ito sa kanila na asikasuhin na ang kanilang legalization at huwag na umanong antayin ang napipintong mass deportation sa mga illegal immigrant. Sa datos ng DMW, umaabot sa higit 300,000 ang bilang ng mga undocumented Filipino sa bansang Amerika. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos makailang ulit na maantala dahil sa kabi-kabilang petisyon, muli nang umarangkada ang pag-imprenta ng mga balota para sa 2025 midterm elections. Ayon pa sa Commission on Elections o COMELEC, hindi na nila gagalawin ang laman ng mga balota kahit pa may magdesisyon na bawiin ang kanilang kandidatura sa kalagitnaan ng kampanya. Magbabalita si Wina Hesoro. Matapos ang isinagawang ceremonial signing ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Commission on Elections at National Printing Office kaninang umaga, simula na ngayong araw ang pag-iimprenta ng mga balota para sa darating na 2025 midterm elections. Ito ay matapos na ipagpaliban ng 3 linggo dahil sa mga pagbabago sa kandidatong kasama sa balota. Ayon sa COMELEC, target nilang makapag-imprenta ng minimum na 1.5 milyong balota bawat araw at dadagdagan pa ito
habang papalapit ang halalan. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia, hindi na sila magbubura ng pangalan ng mga kandidato sa balota sakaling bawiin ng mga ito ang kanilang kandidatura. Tanging gagawin na lamang aniya ng komisyon ay ideklarang stray ang mga botong mapupunta sa kanila. Magugunit ang 6 na milyong printed ballot na nagkakahalaga ng 132 million pesos ang nasayang kasunod ng inilabas ng Supreme Court na temporary restraining order laban sa diskwalifikasyon ng ilang mga aspirante para sa halalan. Tiniyak naman ng COMELEC na matatapos sila ang pag-iimprenta ng balota bago ang nakatakdang halalan sa Mayo. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, iminungkahi naman sa Kamara ang 1 taong moratorium sa pagbabayad ng premium sa PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation. Git ni Marikina Representative Stella Kimbo, sa laki ng reserbang pondo, marapat lamang na pansamantalang itigil ang pangongolekta sa mga miyembro nito. Ang mga detalye ihahatid ni Milky Regunan. Dapat seryosohin ng PhilHealth ang mungkahi ni House Speaker Martin Romualdez na magpatupad ng 1 taong moratorium sa koleksyon ng premium contribution sa gitna ng malaking sobra sa ginagamit nitong pondo. Ito rekomendasyon ni Marikina City Representative Stella Kimbo, Acting Chair ng House Committee on Appropriations sa briefing ng House Committee on Good Government and Public Accountability tungkol sa finances ng PhilHealth. Ipinapaalala ni Kimbo bilang isang social health insurance program, hindi dapat layunin ng PhilHealth ang kumita kundi ang pagbibigay ng pinakamalaking benepisyo para sa mga miyembro nito. Pinuna ni Kimbo ang pananalapi ng PhilHealth at tinanong ang dahilan ng patuloy na koleksyon ng premium sa kabila ng malaki nitong reserbang pondo. Sa report sa komite ni PhilHealth Senior Vice President Israel Pargas, lumalabas na nakalikom ang ahensya ng halos 195 billion pesos mula sa direktang premium noong nakaraang taon. Sa kabila ng inaasang pagtaas ng gastusin para sa benepisyo sa 2025, binanggit ni Kimbo na nanatiling matatag ang kalagayang pinansyal ng PhilHealth. Duda kasi si Kimbo sa kakayahan ng PhilHealth na magamit ng mahusay ang kanilang pondo at kwestiyon rin ang ginamit na batayan sa pagtukoy ng premium rate. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abiso sa mga motorista, tuloy na bukas ang unang tapyas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong 2025. Sa magkakahiwalay na abiso ng oil company sa 80 centavos sa bawat kalta sa kada litro ng gasolina habang 50 centavos naman sa kerosene. May katiting naman na 20 centavos na rollback sa kada litro ng diesel. Epektibo ang oil price adjustments ng Shell, Petron, Sea Oil at Petrogas alas 6 ng umaga. Sa mundo ng basketball, nananatiling malinis ang record ng Strong Group Athletics sa 34th Dubai International Basketball Championship. Yari matapos itong makuha ang ikalawang sunod na panalo sa laro kontra Al Nassr SC. Ang dominanting performance ng team, panoorin sa report na ito. Nakuha ng Strong Group Athletics ang ikalawa nitong sunod na panalo sa 34th Dubai International Basketball Championship matapos nitong dominahin ng Al Nassr SC. With a final score of 99-87, sa laro na ginanap noong Sabado sa Al Nassr Club, pinangunahan ni Chris McCullough ang team with explosive 31 points, 9 rebounds, and 3 assists. Hindi rin nagpahuli si Mikey Williams with 16 points at si Dave Ildefonso naman with 13 markers. At sa 5-minute and 17-second mark sa third period, napanatili ng team ang kalamangan at 60-47. Pero nagawa pa itong tapyasan ng Al Nassr at 77-72 sa 7 minuto ng final period. Agad nag-adjust ang SGA at sa pamamagitan ng rep group, nakapagtala sila ng 11-0 run para mapalobo ang kalamangan sa 16 points with less than 5 minutes in the game at tuluyang selyuhan ang ikalawang panalo. Sunod na makakalaban ng Strong Group Athletics ang Beirut First bukas, araw ng Martes, para subukang ma-extend ang kanilang win streak. Sa aming pagbabalik, 2 bagong team na papasok sa NPL Philippines Season 15 ipinakilala na.
Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Sa MBC TV Global, ousted South Korean leader Yoon Suk-yeol na hatulan na sa kasong insureksyon. Sa Showbiz Spotted, Chi Filomeno pumalag sa kwento ng kapwa ex-girlfriend member na si Don Chang tungkol sa umano'y artistang nakaaway nito noon. Sa trending and viral show, Asong Tila Puyat na videohan na pinapaypayan ng kanyang fur mom sa gitna ng pagtitinda. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. China ang punot dulo ng nagpapatuloy na tensyon at girian sa West Philippine Sea. Ito ang matapang na pahayag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro. Ayon pa kay Teodoro, ang kanilang paulit-ulit na pambubuli ang siya ring nagiging dahilan kung bakit pumapanag ang Pilipinas. Narito ang ulat ni Edniel Parosa. Isinisi ng Pilipinas sa mga ilegal na aksyon ng China kung bakit may tensyon sa West Philippine Sea at napupwersa itong ipagtanggol ang sarili. Sa isang panayam, sinabi ni Defense Secretary Gilbert Teodoro na napupwersa ang bansa na pumalag dahil sa pampabraso ng kabilang nasyon. Kabilang umano rito ang pilit na pagbago ng naturang bansa sa naratibong itinakda na ng 2016 Arbitral Award. Gayun din, isinisi ni Teodoro sa 2017 Intelligence Law ng China kung bakit duda ang mga Pinoy sa mga Chino na nanatili sa Pilipinas. Mandato kasi ng batas na magsilbing agent ng Chinese Intel ang kahit anong kumpanya o kahit sinong mamamayan ng People's Republic of China. Bago ang pahayag na ito ng DND chief, muling nanawagan ng Chinese government na alisin na ang Typhoon MRC missile ng Amerika na inilipat sa hindi na binanggit na lokasyon sa bansa. Nauna nang iginiip ng sandatahang lakas na walang karapatan ng kahit anong bayan na sitahin kung paano magpalakas ng depensa ang kapuluan. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ligtas na online space. Naniniwala si Senator Jinggoy Estrada na napapanahon ng isama sa kurikulum ng mga estudyante ang responsableng paggamit ng internet. Ito'y kasunod ng ulat ng United Nations Children's Fund o UNICEF na 8 sa 10 bata sa Pilipinas ang mataas ang risk na mabiktima ng online sexual abuse at cyberbullying. Ang buong detalye ihahatid ni Raymond Dadpaz. Panahon na upang ituro sa mga eskwelahan ang responsableng paggamit ng internet. Ito ang paniniwala ni Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada kasunod ng kanyang inihain na Senate Bill No. 2934 o an act establishing a safety internet education program in the curriculum for all elementary and secondary schools. Alinsunod sa panukala ay dapat bumuo ang Department of Education o DepEd ng age-appropriate at research-based na programa para sa pag-aral ng mga bata para sa ligtas, ethical at responsableng paggamit ng internet, ganun din kung paano maiwasan at matugunan ang problemang dulot nito para sa mga nasa elementarya at high school. Dapat ding maisalang sa professional training ang mga elementary at secondary school teachers. Hindi rin dapat mawala ang responsibilidad ng mga magulang sa paggabay sa kanilang mga anak. Binanggit ni Estrada na sa report ng UNICEF o United Nations Children's Fund noong 2017, isa sa bawat 3 gumagamit ng internet ay bata. Kaya't sila ay delikadong maging biktima ng cyberbullying, online sexual abuse at exploitation, fake news at internet addiction na maaring magresulta sa kakulangan ng pakigsalamuha sa kapwa at malihis sa kalagayan ng tunay na buhay. Kasama din sa UNICEF report na sa Pilipinas ay 8 sa 10 bata ay mataas ang posibilidad na maging biktima ng online abuse at bullying, lalo na't nabanggit ang Pilipinas bilang pangunahing source ng child pornography at live stream sexual abuse trade. Ang Senate Bill 2934 ay susuportahan ng Republic Act 11930 o ang Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children o OSAIC Act. Giit ni Estrada, mahalagang protektado at ligtas ang mga bata sa paggamit ng internet.
Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas, dalawang weather systems pa rin ang umiira sa extreme northern Luzon at sa katimugang bahagi ng ating bansa. Bumubugso pa rin ang mahinang amihan sa isla ng Batanes, kung saan inaasahan ng maulap na panahon na sinasamahan ng mahihinang pagulan. Magiging maaliwalas pero minsan maulap naman ang panahon sa nalalabing bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila. Pero magbaon pa rin ng payong sa posibilidad ng mga isolated rain showers. Samantala, easterlies naman ang nagdadala ng maulap na kalangitan na may mataas na tsansa ng thunderstorms sa Visayas at Mindanao. Asahan ng katamtaman hanggang sa minsang malalakas na pagulan sa Eastern Visayas, sa Caraga, partikular na sa Dinagat Islands, Surigao Provinces, gayon din sa Davao Oriental. For the rest of Visayas and Mindanao, asahan lamang ang tsansa ng biglang pag-ulan, dala ng easterlies at localized thunderstorms. Sa pagtaya ng pag-asa, wala pa rin anumang sama ng panahon ang inaasahang papasok sa ating area of responsibility hanggang sa pagtatapos ng Enero. Pero posibleng manumbalik ang epekto ng shear line sa eastern at western Visayas sa mga susunod na araw. At yan muna ang latest sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Lunes. Tandaan, makinig sa ulat, manatiling mulat at palaging mag-iingat. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Lumuhod at nagmakaawa sa Department of Justice ang mga magulang ng mga batang nasawi dahil umano sa turok ng Dengvaxia. Ang kanilang panawagan tinutukan ni Boy Gonzales. Sumugod sa tapat ng tanggapan ng Department of Justice sa mga magulang ng mga batang nasawi ng mabakunahan ng Dengvaxia. Ito ay upang kalampagin ang Justice Department matapos si Basura ang nasa 78 kaso ng mga nasawi dahil sa Dengvaxia na pawang mga kabataan. Ilan sa mga magulang ay lumuhod at nagbakaawa pa sa harap ng DOJ para hilingin na muli sanang pag-aralan ang kaso ng kanilang anak na una nang nabasura. Hiling ng bawat magulang na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang anak at sinuri sana ng maigi ni DOJ Secretary Boying Remulla ang kaso bago maglabas ng desisyon. Naiyak pa ang isa sa mga magulang na ang kanyang anak na 10 taong gulang na babae ay namatay dahil sa naturukan umano ng Dengvaxia. Muli, marinig din naman po ang aming nilalain. Tagal na pong kaso to. Tapos di naman po kami napapansin. Halos lahat na parang ginagawa na natin. Sana naman makonsensya naman po kayo. Lalo na po yung mga nag-approval po ng gamot na Dengvaxia. Sana naman managot naman po sila. Sana naman po makonsensya naman po kayo. Hindi naman po para sa amin ito. Lahat po na mag-aaral. Niligtas po namin. Kung hindi namin po pinipipilan, baka lahat po na mag-aaral. Mamamatay po ng dahil sa gamot na Dengvaxia. Sana naman po mapansin yun po kami. Pairalin daw sana ni Remulla ang kanyang pagiging kalihim ng DOJ at pakinggan ang iniahin nilang motion na 78 kaso ng pagkamatay ng mga bata na naturukan ng Dengvaxia ang ibinasura ng DOJ kung saan nagtataka ang ibang mga magulang dahil naisampa naman sa korte ang nasa 43 naunang kaso. Gate pa ng mga magulang ang iba sa kanila ay higit 7 taon na hinihintay ang hustisya. Hindi sila papayag na mauwi sa wala ang nangyari sa kanilang mga anak. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nahatulan na ang dating Pangulo ng South Korea na si Yoon Suk Yeol sa kasong insureksyon ng South Korean prosecutors mula sa naging panandaliang pagpapatupad nito ng martial law nito lamang Disyembre. Siya na ang magiging kauna-unahang presidente ng South Korea na nahatulan ng kasong kriminal at hindi sakop ng kanyang immunity bilang Pangulo. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Hinatulan na ng South Korean prosecutors si dating South Korean President Yoon Suk Yeol ng kasong insureksyon mula sa panandaliang pagpapatupad nito ng martial law sa kanilang bansa.
Pahayag ng kampo niyon, hindi raw anya balak ituloy ang pagpapatupad ng nasabing martial law, bagkus magsisilbing babala lamang dahil sa krisis na dulot ng hindi makontrol na kilos ng oposisyon. Sa ngayon, hinihintay na lamang na formal na ma-convict ang dating Pangulo ng kanilang korte at magiging kauna-unang presidente ng South Korea na hinatulan ng insureksyon na hindi sakop ng kanilang immunity. Samantala, nagsimula na ang sinasabing mass deportation ng mga immigrants sa Amerika. Sa ulat, umabot na sa mahigit 500 immigrant criminals ang nahuli at ilan sa mga ito ang ipinadeport na sa kani-kanilang mga bansa gamit ang US military aircraft. Samantala, aabot naman sa 11 milyong mga undocumented migrant ang kasalukuyang naninirahan sa Estados Unidos. Sa iba pang balita, posible umanong lab leak sa China sa halip na natural na pagkalat mula sa isang wet market ang pinagmulan ng coronavirus pandemic o COVID-19. Ito ang sinabi ng Central Intelligence Agency o CIA ng Amerika sa isinagawang reassessment nito mula sa mga ebidensyang nakalap mula sa high security laboratories sa Wuhan, China, bago pa man magkaroon ng COVID-19 outbreak. Ayon sa CIA, nananatiling posible ang ibang teorya at binigyang diin na patuloy ang pagsusuri ng ahensya sa anumang bagong impormasyon tungkol sa tunay na pinagmulan ng nakamamatay na sakit. At iyan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, usap-usapan nitong weekend ang mga banat ng actress-dancer na si Chi o Chai. Paano ba ang pag-pronounce sa kanyang pangalan? Si Chi Filomeno sa kanyang dating kamiyembro sa isang dance group na si Don Chang. Nagugat ito sa kwento ni Don sa isang interview tungkol sa artistang nakaaway niya raw noon. Ang mga matatapang na pahayag ni Chi, tutukan sa showbiz report na ito. Tinawag na kasinungalingan ng actress-dancer na si Chi Filomeno ang mga binitawang pahayag ng kanyang dating kamiyembro sa Girl Trends na si Don Chang. Nang matanong kasi si Don sa isang panayam tungkol sa artista na kanyang nakaaway noon, ikinuwento ni Don ang nangyari umanong pangaagaw sa kanyang pwesto sa isang rehearsal ng celebrity na may initials na C at F. Sa ex-derecha ang minensyon ni Chi ang kapwa-dancer at bumueltang bakit daw nahiya pa itong pangalanan siya. Matapang pa nitong pahayag, "Your mouth is full of lies talaga, no?" Paglilinaw ni Chi, never daw nangyari ang tinutukoy nitong rehearsal at maging ang production team ng kinabibilangang noontime show ay alam din ito. Sa isa pang hiwalay na post, humirit pa si Chi nang naka-move on na ang lahat. Tahimik na raw ang kanyang buhay pero tila naiwan pa rin daw si Don sa dating issue. Say pa niya, 2025 na at tumigil na niya ito kung hindi naman kayang mag-name drop. Ito na raw ang huling ilalabas na pahayag ng actress-dancer tungkol dito. Bukod sa pagiging miyembro ng Girl Trends, sina Don Chang at Chi Filomeno ay pareho ring naging bahagi ng kapamilya reality show na Pinoy Big Brother. Para sa MBC TV Network News, ito po ang showbiz angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa ang mga balitang dapat nyong abangan. 3 Chinese national at 1 Pinoy arestado dahil sa illegal na pagmimina. Sa MBC TV Sports, 2 esports giants na aarangkada sa mundo ng MPL Philippines. Kilalanin. Sa Showbiz Spotted, Korte ng Muntinlupa pinanigan si Vic Soto laban sa direktor na si Daryl Yapa at teaser ng The Rapist of Pepsi Paloma pinabubura na. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nasa critical na kalagayan ngayon ng isang senior citizen matapos tagain sa liig ng kainuman nito sa Northern Samar. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Maluma naman ang kondisyon ng isang senior citizen ng tagain sa liig ng kanyang katagayan ng alak matapos na magkaroon ng mainit na pagtatalo ang dalawa. Nangyari ang nasabing insidente sa Barangay Lawaan, Lawang, Northern Samar.
Ayon sa report ng PNP, bagong insidente masayang nagiinuman ang biktima na isang 67 taong gulang. At ang suspect naman ay isang 53 taong gulang kasama ang iba pang mga kaibigan sa mismong bahay na nasabing biktima. Ngunit ang masayang inuman na uwi sa pagtatalo. Napiko na nasabing suspect agad na kumuha ng itak sa kanilang bahay at pagbalik ay biglang tinaga sa liig ang kanyang nakaalitan. Agad namang dinala sa ospital ang nasabing biktima at kasalukuyan na sumasailalim sa gamutan. Tumakas ang nasabing akusado ngunit nahuli rin ito ng mga barangay tanod at agad na dinala sa Lawang Municipal Police Station na ngayon ay nakakulong na. Nakumpiska mula sa suspect ang itak na ginamit sa pagtataga at harap ito ngayon sa karampatang kaso. Mula sa MBC Network News, RH34 Shane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao del Norte. Inaresto ng mga otoridad ng New Corilla Municipal Police Station ang 3 Chinese national at isang Filipino backhoe operator matapos masangkot sa illegal mining sa Purok 2 sa Barangay Mambing, New Corilla, Davao del Norte. Sa pahayag ng Police Regional Office Davao, nabigo ang mga naresto na magpakita ng permit at legal na dokumento para sa kanilang operasyon. Nakumpiska ng mga pulis ang 3 backhoe, 4 na water pump at 2 set ng fabricated screeners. Sa ngayon, ang mga narestong 3 Chinese national at isang Pinoy ay nasa kustodiya na ng New Corilla Municipal Police Station para sa wastong disposisyon, habang ang Mines and Geosciences Bureau Region 11 at ang Philippine National Police o PNP ay naghahanda na mag-file ng naangkop na kaso laban sa mga naresto. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 2 na ang na-record na namatay sa Negros Occidental dahil sa dinggi nitong buwan ng Enero taong 2025. Sa datos na ipinalabas ng Provincial Health Office o PHO simula Enero 1 hanggang Enero 18 nitong taon, ang kaso ng dinggi ang umabot sa 250 kung saan mayroong 296.83% na itinaas ikumpara sa 187 na kaso nakarang taon sa nasabing period. Sa datos ng Provincial Health Offices na pag-alaman na ang dinggi ang apektado na umabot sa 11 to 20 years old. Nangunguna pa rin ang lungsod ng Bago na may 58 na mga kaso, sinundan ng San Carlos 20, Kabangkalan 19, Pulupandan 15, Silay City 13, Valladolid 11, La Carlota 10, Cadiz City Siyam, Hinigaran 8 at Escalante na may 9 na mga kaso. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang 9 na high-value individual sa 1 linggong anti-illegal drug operation ng Bataan PNP laban sa illegal na droga, kung saan nasamsam sa mga nadakip ang mahigit 1.5 milyong halaga ng shabu sa magkakahiwalay na operasyon lugar sa lalawigan ng Bataan. Sa ulat ng Bataan PNP ni Bataan Provincial Director Police Colonel Palmer Tria, ang operasyon ay isinagawa mula January 20 hanggang 26, 2025. 3 operasyon ang isinagawa at nasamsam ang nasa 224 gramo ng shabu. Nagkakalaga kabuuan nito sa 1,525,497 pesos. Ang mga suspect ay maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ayon kay Police Colonel Palmer Tria, Provincial Director ng Bataan PNP, ang tagumpay ng operasyong ito ay bunga ng pagsisikap ng PNP na labanan at sugpuin ang problema sa droga na banta sa kaligtasan at kapakanan ng mamamayan ng Bataan. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Puyat si Bantay. Hindi biro ang pagod ng mga street vendor, lalo na kung magtitinda sa gitna ng katirikan ng araw. Pero sa tagpong ito, ibang bantay yata ang napagod at nakikitang nagpapahinga. Walang iba kundi ang cute na fur baby ng isang tindera. Ang naturang aso, pinapaypayan pa ng kanyang fur mom, bagay na kinaantigan ng netizens. Ang mga tagpong yan, panoorin sa trending report ni James Galange.
Nang dahil sa matinding init ng panahon at kasabay na rin ng pagtaas ng mga bilihin, sino ba naman ang hindi mabibilib sa tiyaga at sipag ng mga street vendor na kung minsan ay pilit nilalabanan ang pagod para lamang makabenta. Pero sa viral video kasi na ito, imbis ng naturang tindera mula Quezon City ang nagpapahinga, abay walang iba kundi ang alagang aso nito. Sa video, may kitang pinapaypayan pa ito ng kanyang fur mom, imbis na ang kanyang mga paninda na ayon sa uploader tila parang puyat ata si Bantay. Marami naman nanantig sa tagpong ito at may mga nagsabing makikita sa video kung paano tratuhin ng fur mom ang kanyang aso ng parang tunay nitong anak. Habang may mga nagsasabi namang baka raw naka-graveyard shift si Doggy at napuyat sa trabaho, kaya naman deserve nito ang pahinga na may kasama pang deluxe treatment mula sa kanyang amo. Pabirong hirit pa ng isa, baka naman daw nag-overtime sa pagtitinda si Doggy kaya ganun na lamang kahimbing ang kanyang pagtulog. Umali na ng libo-libong heart reactions at shares ang naturang video sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naglabas ng kautusan ang Muntinlupa Trial Court o RTC Branch 205 na burahin ang kontrobersyal na movie teaser ni Daryl Yap na pinamagatang The Rapist of Pepsi Paloma, kung saan idinawit ang pangalan ng TV host actor na si Vic Soto. Alinsunod sa kautusan, pinagbabawalan na rin si Yap na maglabas ng iba pang promotional materials at teasers na may kinalaman sa nasabing pelikula. Magugunitang naghain ng mosyon si Vic Soto nang mabanggit ang kanyang pangalan sa nasabing viral teaser. Paliwanag ng korte, malinaw sa teaser ang maling paggamit ng mga nakolektang impormasyon na kumakatawan sa mga taong patay na at maaaring magbigay ng maling interpretasyon sa publiko. Samantala, pinayagan pa rin ng korte na ipagpatuloy ang produksyon ng pelikula na may pahintulot mula sa kanyang mga kaanak at paggamit sa mga public records tulad ng dyaryo at public footage bilang mga pangunahing sanggunian. Sa mundo ng esports, malalaking pangalan sa global esports scene ang ngayon pinasok na rin ang mundo ng MLBB sa Pilipinas. Ipinakilala na kasi ng MPL Philippines ang dalawang bagong organisasyong kumuha ng slots para sa paparating na Season 15 ng Liga. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Ilang malalaking pangalan sa global esports ang tuluyan ng pinasok ang mundo ng Mobile Legends Bang Bang sa Pilipinas. Opisyal na kasing inununsyo ng MPL Philippines ang pagpasok ng global esports giants na Twisted Minds at Team Falcons para sa paparating na Season 15 ng Liga. Ang pagsabak ng Saudi Arabia-based organizations sa local scene ay kasunod ng pag-alis ng champion team na Blacklist International at RSG Philippines sa MPLPH. Number one competitive team, like we are performance-led and performance-focused. So for us coming to the Philippines, it's about having our Filipino team on top of the world, right? And it's winning the World Championships, winning all the tournaments, whether it's the EWC or mid-season or whatever it is. So you will see our identity as Falcons be built through winning, and that's what we stand by, and that's what we want to do. And we want to give Filipino fans not just the chance to cheer in the local leagues, but to take them to the global scale and remind everyone why we're investing in Philippines is because they have the best players and they're on top. We wanted to expand overseas, especially in Asia, exactly in Philippines. So we want to compete on the highest levels in Mobile Legends. And Philippines is the place that we want to be in. Hindi na bago ang Twisted Minds and Team Falcons sa esports scene dahil pareho itong may nabuo ng pangalan sa Middle East at North Africa region. Kamakailan nga, nakuha ng Twisted Minds ang kampyonato sa MPL MENA Season 6 at sumabak sa M6 World Championship sa Malaysia. Habang maliban sa pagsabak ng Team Falcons sa wildcard stage ng M5 World Championship, kilala rin ito sa ibang esports tournament sa labas ng MLBB, gaya ng Dota 2 at Counter-Strike. Sa ngayon, hindi pa inilalabas ng parehong team ang kanilang posibleng roster sa MPL Philippines Season 15 na gaganapin sa Marso. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Miss Karen Yuel.
Maraming salamat, Matchpoint Mili. At yan po mga nakalap naming balita ngayong araw ng Lunes. At bago lamang tayo magtapos, meron na lamang 2 araw bago ang Chinese New Year. Oo nga, advance kong hey Patchoy, lalo-lalo po sa mga kaibigan po natin na nanonood at nakikinig. From Chinatown TV, kay Andrew C., hello po sa inyo, and kay Shakespeare Go, at lahat ng bubo ng Chinatown TV, nanonood pala sila sa atin. Oy, tikoy naman dyan. Advance Happy Chinese New Year po sa inyo. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.